Love. Hmm. Sabog na tayo. Sandali, last text na to sa store manager. Yan. Okay. Alam, paliligo muna ako ha. Okay. Tapos babalik ako kagad. Tayo mo ako ha. Bilisan mo ah. Oo, sige. Okay. Hurry. Okay. Pilipinas Bank. Okay. Credit card. Extension. 200,000. Kulang. Tagan natin ng zero. Save changes. Okay. Love! Bilisan mo mag-shower! Nay, bilisan mo siya sa pagkain mo. Gusto ko pa kasing bumili ng mga outfit, yung terno tayo, para tumingin tayo. Bongga anak. Pagkatapos, pumarada tayo sa barangay natin para mag-vow sila kay Doña Susan at saka syempre kay Doña Betsy. Ay, pero anak, ang paalam mo kay Robert ha, bibili ka ng gamit sa bahay. Bakit parang puro gamit mo yan? Siyempre, bibili din ako noon, pero uunahin ko muna yung sarili ko dahil sabi nga nila, love yourself, di ba? Kaya, kaskas pa more dahil madami pang laman to! Ang alam ko, yung mga credit card na ganyan, may limit yan ha. Ay, naku, Ma'am. Hanggang ngayon, nahihirapan ako makisama kay Betsy para kay Daddy. Ano ba naman kasi? Naaalala ko kung paano kayo ni Daddy. You guys were a match made in heaven. Kaya naman kahit gano'n siguro kadaming Betsy ang dumaan sa buhay ni Daddy, hindi ka niya makakalimutan. Nanan, Ma'am. asan si Betsy? Ay, wala po. Umalis po kasama ng nanay niya at magsha-shopping daw. Nag-shopping na naman sila? Kano karaming pera ba binibigay ni Daddy dyan para makapag-shopping siya araw-araw? Excuse me, ma'am. May tatapusin lang sa taas, ha? Sa galing. Ano ba, Nay? Wais tong anak mo. Nasilip ko kasi yung password ni Robert sa bank app niya. So, ang ginawa ko, tinaasan ko yung credit limit. Kaya bonggang shopping day tayo today! Oo. Nak, hindi mo man lang ba aambunan ng nanay mo? Ambon? Ako hindi. Dahil bagyo ang aabutin mo! Kaya tuloy-tuloy ang panic buying natin dahil sagot ka ng bagong Mrs. Rodriguez. Ang nagwaging Reyna. Paganda ka ng paganda sa paningin ko talaga. What's wrong? May I see? Dad! Ba't naman umabot ng 782,000 yung bill nyo sa credit card? Did you spend this or may nanghack sa inyo? Hindi. You want me to call your bank? Hindi. It's okay. Hindi ko na alam bakit ganito to eh. Nagkamali lang. Hindi, lilinawin natin yan. Betsy! Excuse me, sorry. Alam mo ba to? Pakicheck nga. Baka nagkamali lang sila. O baka naman ikaw talaga ang gumastos dyan. Oo.
Panggastos ko to. Binili ko para dito sa bahay. Di ba sabi mo, pwede kong baguhin? Bakit ang laki? Wala naman ako nakitang big item na pinalit mo dito sa bahay. Gusto mo ba isa-isahin ko lahat? And then, Papakita ko sa iyo yung resibo para malinaw. wag na, tama na. Hindi na kailangan. You know what? This is none of my business. Feeding time na ni Mindy. Galit ka? Hindi. Nagulat lang ako. 200,000 lang ang credit limit ng card nito. Pero bakit umabot ng 700,000 ang bill? Sorry, na-excite lang ako kasi gusto ko talagang pagandahin tong bahay. Tsaka ito, kalagay dito, 2 million ang credit limit nitong card na to. This is just a second card. Baka na-typo ka, nadagdagan mo ng 0, kaya naging 2 million. Baka nga. Pero lahat naman ng binili ko dyan para dito sa atin. Pero hindi yun eh. Hindi ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi ko sinabi yun. Kasi kung hindi, alam mo, bawiin mo na lang yung credit card. No. Ayoko naman pag-awayan natin yung pera. No. There's no need. You can keep the card. Ako nagbigay sa iyo yan. Binigay ko sa iyo yan, so keep it. Pero pakiusap ko lang sa iyo. Please, next time, pahinay-hinay lang ang gastos, ha? Alam ko naman yung love. Promise, hindi na mauulit. 782,000? Yes! Anong binili niya? Ewan ko, I mean, maliban dun sa mga tacky decorations sa sala, wala man ako nakitang that would amount to that much. Pero alam mo napansin ko, lahat ng damit ni Betsy bago. Yung mga bag niya, designer. Alam mo, sa kanya lang lahat napunta yun. Kung sa bagay, hindi naman nakakagulat yan. Magastos talaga yan si Betsy. Eh sa konting pera nga lang na pinapadala ko sa kanya dati galing States, pinanggu-good time niya lang tsaka pinampa-party eh. Ngayon pa kaya na may credit card siya. It's none of my business. Hindi na dapat ako makialam. Baka pagmulan pa to ng away. Pero dapat sabihan siya ng dad mo. Mahal, ito yung kinakatakot ko eh. Yung perahan lang ni Betsy yung daddy mo. Pag ganyan ng ganyan, baka mamaya magulat ka na lang. Naubos na pala ni Betsy lahat ng perang pinaghirapan niyo. Kausapin mo siya. Dad? Oh, di na. Dad, alam mo bang nandito si Aling Susan? Ha? Hindi. Bakit? Robert, sasabihin ko sana sa'yo kaso wala ka na kanina sa kwarto pagising mo. Ano yun? Ano na naman ba to, Betsy, ha? Tumawag kasi sa akin si nanay kagabi. Putulan kami ng kuryente. Hindi siya makatulog kasi ang init-init. Tapos ang dami pang lamok. Kaya sabi ko, dito na muna siya. Welcome naman siya dito, di ba? Welcome siya dito. Gaano siya katagal dito? Yun nga sana yung gusto kong ipaalam sa inyo. Kasi sobrang gulo na sa tinitirhan ni nanay. Ang dumi. Kaya lagi siya nagkakasakit. Ang dami pang sanggano. Basta magulo. Ilang beses na nga pinasok yung bahay namin ng mga adik eh. Hindi ko naman matiis. Hindi ako matahimik na alam kong nahihirapan siya. Kayo ba? Matatahimik ba kayo kung alam niyong ganun yung tinitirahan ng nanay ninyo? Kaya, kung sana pwede, dito na lang muna tumira si nanay. Kung saan alam kong safe siya. Kung okay lang sa inyo. Of course. Mami mo siya. You only want the best for her. She's always welcome here. Salamat, love. Tawagin mo na namin. Tama ba yung narinig ko? Dito na ako titira na? Opo, Nay. Magkakasama na tayo. Mamaya pabuhat mo lahat ng mga gamit ng nanay mo kay Dudoy. Okay, dali niyo lahat dito. You're very welcome here. Huwag kayong mahihiya. Kung mayroon kayong gusto, sabihin niyo lang sa akin. Ang bait mo talaga, Robert. Hindi nagkamali ang anak sa pagpili sa'yo bilang asawa niya. Sa inyo. Thank you sa pagpayag ninyo ng asawa ko, ha.
Kung ano man ang desisyon ni Daddy, irerespeto ko yun. O nga pala. Meron akong na-discover yung bagong restaurant. Very high ang ratings niya sa social media. Kakain tayo doon ngayong gabi. Oh, sweet mo naman, love. Naisip mo pa talaga mag-double date tayo kasama si Gina at si Gerald. Siyempre naman. Well, you know, this is like a family bonding para sa nanay Susan mo. And I think, we should create very memorable moments together. Di ba, Gina? Uy, doon nga pala tayo sa labas. Papakita ko sa inyo yung hardin. Sariwa ang hangin doon. Halika, papakita ko sa yung puno. Halika. Meron akong mga halaman doon, papakita ko sa inyo. Baka expert kayo. Ito lang, diretso lang doon. Okay, meron akong gustong pakita sa inyo mga halaman. Dito tayo sa kaliwa. Duda ako sa isang staff mo. Siya ang suspect ko sa fraudulent schemes. Yung mga overpayment at fake billings. Tapatin mo nga, Val. May kinalaman ka ba sa mga panloloko at pagnanakaw na to? Sumagot ka! Val! Val! Habulin niyo! Bilis! Habulin natin! Sir, sana magawa niyo lahat ng paraan para mahuli ang purchasing officer namin. Talagang hindi biro yung ginawa niyang pagkuha ng isang leader. Kasama yung ibang staff niya. Sir, nagsagawa na kami ng search operation sa bahay ng suspect. Pero hindi po namin siya naabutan doon. Rest assured na hindi po kami titigil hanggat hindi po namin siya napapanagot sa batas. We'll update you, sir. Mauna na po kami. Salamat. Dad, maayos din to. Sana, just disappointing pag naiisip ko ang taong nag-betray sa akin. Pinaibigan mo na, pinagkatiwalaan mo. Ano pa ang gagawin sa'yo? Naalala ko yung kaibigan ko si June. Pinurin ko yung kapatid. Higit pa sa isang kapatid. Siya ang dahilan kung bakit nawala ng lahat ng mga pinag-ipunan ko. Ikaw, Gerald. Bilang operations manager, ba't di mo nakita yung mga false purchases at saka yung mga pagnanakaw, yung mga pagsisikwat ng mga purchasing agents natin? Dad, nung makita naman po ni Gerald yung mga anomalous transactions, agad niyang sinampa ng kaso si Val. Late na lang po namin nalaman na magkasabwat pala sila. Yeah, but that's water down the river. Tapos na yon. Wala na, nakatakas na yung magnanakaw. Alam mo, Gerald, pasalamat to. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Anong gagawin mo? Ha? Dad, wala po akong excuse. Mali ko po. Responsibilidad ko to. At pinapangako ko, tutulong ako sa paghahanap. Hindi ako papayag na hindi siya magbabayad sa ginawa niya. Gerald, we're family now. But family is family. And business is business. Gawin mo ang lahat ng paraan para mahuli yung taong kumuha sa atin. Otherwise, parang binitray mo na rin ako. I have no choice. I have to terminate your position. Bakit parang lulugulugong mga manok kayo dyan? Anong ganap? Hinanakawan tayo ng mga purchasing officers natin. Talaga ba? Talaga. Eh di ba si Gerald yung boss nila? Naku, mukhang nasabon mo na. Kaya pala mukhang Biyernes Santo yung mukha.
Kaya maghinay-hinay sana kayo sa paggastos. Lalo na ngayon, may kinakaharap tayong problema sa supermarket. Halos 1 milyon din ang nakuha nila. Yun ba? Eh, konti lang naman to eh. Hindi naman siguro masakit sa bulsa ng asawa ko. Oo nga, pero priority ba yung pinagagastusan nyo? Araw-araw? Akala ko ba nagkaintindihan na kayo ni Daddy? Akala ko kontrolin mo na yung paggamit ng credit card. Love, sorry na. Akala ko okay lang sa'yo eh. Siguro kailangan ko nang maghanap ng trabaho. Balik na lang kaya ako sa caregiving. Pero may sarili akong kita. Tingnan mo na, hindi mo na kailangan maghanap ng trabaho pa sa iba. Meron tayong family business dito na dapat natin pagtulungan. Tama si Gina. Kailangan natin magtipid, especially ngayon. Okay. Kung yan ang gusto na ni Gina, wala naman akong problema dun eh. Pero Gina, sana sa susunod, huwag mo dalhin yung pagiging boss mo dito. Hindi mo ako dauhan. Gina, may problema ka ba sa akin? Inaakasahan mo ba ako na winawaldas ko pera ng asawa ko? Wala akong masamang intention sa sinabi ko. Wala nga ba? Pwede ba? Huwag na nga tayo magplastikan. I'm not a hypocrite, Betsy. And I don't mince words. Hindi talaga ako okay sa overspending nyo ng nanay mo. Eh bakit? Pera mo ba ang winawaldas namin? Hindi. Pero yung lumalabas-pasok sa supermarket, dugot pawis yun ng mommy ko at ng daddy ko. Sakripisyo nila para maitaguyod ang business namin. Pwede ba? Huwag mo nang isama yung nanay mo sa issue na to. Mag-move on ka na. Simple lang naman ang motto ko sa buhay eh. Pera ng asawa ko, pera ko din. At tanggapin mo na lang na may karapatan ako bilang asawa ng daddy mo. Kung di mo kaya ibigay sa akin ang respeto na para sa akin, diyan tayo magkakaproblema, Gina. Alam ko lahat yan, Betsy. Pero sana maintindihan mo, may karapatan din ako bilang anak ng asawa mo. At ang respeto, pinagtatrabahuhan yan. Hindi binibigay basta-basta. Kahit na hindi mo ko respeto, titingala ka rin sa akin balang araw. Padadapain kita sa kanal.